Welcome everyone to Weekly News and IDW Mini Major Tidbits, and the topic for this video is Trillanes protektado ng Korte Suprema. Idineklara ng Korte Suprema ang pagtanggal ng amnestiya ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa dating senador at halos kapitbahay naming si Antonio Trillanes. This is a huge win considering Duterte packed the court with judges showing na at least in this particular avenue may pagka-impartial ang ating mga judge, in a sense na hindi porke si Duterte ang nag-appoint sa kanila sa Korte Suprema, hindi na nila overturn or questionin yung pagtatanggal ng amnestiya o mawawala ang kanilang independensya sa executive branch of the government, considering again they owe their positions to Duterte. Matatandang nag-mount ng coup sina then Senator Antonio Trillanes, which mounted an opposition against President GMA back in 2003. Pero yun na nga, when he was a soldier. Pero yun na nga, at sa Manila Peninsula Hotel siege noong 2007, laban kay dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Binigyan siya ng amnestiya ni then President Benigno Aquino III noong 2010, ngunit binawi ni then President Rodrigo Duterte noong 2018. Sinabi nilang hindi binigyan ng due process si Trillanes nang bigla na lang ireboka under a proclamation ang kanyang amnestiya na ibinigay ng gobyerno, especially without Congress's concurrence o again approval. Kasama rin sa desisyon na yon yung gustong pagbuhay ng mga kasong kriminal laban kay Trillanes at dahil ito'y biolasyon ng kanyang constitutional rights against ex post facto or after the fact law, at ang paghatol sa kanya excessive amount of times o double jeopardy. Final na yung desisyon ng korte. Bakit gusto mo pang buhayin uli? That would cause a double jeopardy, which in the Constitution of the Philippines is not permitted. Of course, politika ang dahilan nito lahat, or at least dahilan nitong lahat, dahil si Trillanes noon pa lang talagang anti-Duterte na, in the sense na he's anti-tyranny. Talagang makikita natin yung bahid na retribution, or at least bahid ng retribution at out of spite vengeance ng ating dating presidente at ang kanyang violation or at least yung violation niya ng nararapat na constitutional rights laban sa isang Pilipino, not even a politician or a dating senator or an opposition for this case. Let's think of him as just one Filipino. Kumbaga, yung violation niya ng nararapat na constitutional rights laban sa isang Pilipino dahil sa kanyang vendetta na dapat ay kanyang pinoprotektahan at lalo pang pinaiigting. Talagang may V for vendetta si dating President Duterte sa kanyang mga kritiko tulad ni Antonio Trillanes at Leila de Lima. In that sense, binigo at patuloy binibigo ni Duterte ang kanyang mamamayan, lalo na sa mga inosenteng namatay sa kanyang laban kontra droga, only thinking of them as collateral and breaking eggs to make an omelette. In that sense, ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News Item Worthy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure would be interesting to you particularly. Yes, you. Salamat sa panonood mga kapayang. For me, like, subscribe, and follow my links in socials and for Joseph that would be linked down below. Sa susunod muli, paalam.